Nawakan ko ang kamay ng may third eye. Hindi ko naman akalain na totoo pala ang mga sinasabi niya. Akala ko dati, nagyayabang lang siya o gusto lang takutin ako. Pero nang araw na hinawakan ko ang kamay niya, doon ko napatunayan na may mga bagay talagang hindi dapat makita. Si Jessa, matalik kong kaibigan simula high school. Tahimik siya, parang laging may iniisip, at madalas nakatingin sa malayo kahit walang tao. Minsan tatawagin ko siya, pero hindi agad sumasagot. Parang may kausap siya na hindi ko nakikita. Lee, sabi niya minsan habang kumakain kami, hindi lang tayo ang nandito sa mesa. Napatawa ako, sira ka talaga, wala namang iba. Tumingin lang siya sa akin, seryoso ang mukha. May bata sa gilid mo. Naghihintay lang siya. Tumayo ako kaagad, nangangilabot. Pero natawa rin ako sa huli, kasi baka guni-guni lang niya yun. Ganon siya palagi, mahilig sa mga kwento ng multo at mga kaluluwa. Hanggang isang gabi, nag-aya siyang maglakad sa plaza pagkatapos ng klase. Tahimik na gabi yon, halos wala ng tao. Habang naglalakad kami, napansin kong tumigil siya bigla. Lee, huwag kang maingay. Bakit? Tanong ko, marami silang yun. Nagtataka ako, pero sumunod na lang. Nang tiningnan ko siya, nanginginig ang kamay niya, at halos mapatla na. Sila. Tanong ko, sino sila? Hindi siya sumagot. Nilapitan niya ako, sabay hawak sa kamay ko. Para maintindihan mo. Pagdampi ng palad niya sa akin, para akong nayanig. Biglang lumamig ang paligid. Ang ilaw ng poste, kumikislap-kislap. Tapos, isa-isa silang lumitaw. Mga tao, pero hindi buhay. May nakabitin sa puno, may nakahandusay sa lupa, may nakatayo lang at nakatitig sa amin. May babae na walang kalahati ng mukha, isang bata na duguan ng damit at isang matandang nakangiti habang papalapit. Parang huminto ang mundo. Jess, ano to? Nanginginig kong sabi. Sila yung mga naiwan dito, mahinahon niyang sagot. Sanay na ako sa kanila. Pero ako, hindi. Lalo akong kinilabutan ng isa sa mga multo ay lumapit sa akin. Hindi siya lumalakad, dumudulas lang. Nakatingin siya diretso sa mata ko. Nakangiti pero walang ngipin, parang laman lang. Hindi ko na kinaya. Hinayla ko kamay ko palayo kay Jessa. Tama na. Ayoko na. Sigaw ko. Pagkabitiw ko sa kamay niya, biglang naglaho lahat. Tahimik ulit, pero hingal na hingal ako at nanginginig. Tumingin siya sa akin, malungkot. Sabi ko naman sa'yo, mas mabuting huwag mong makita. Hindi lahat ng mata, kaya ang totoo. Pag-uwi ko, hindi ko na siya tinawagan. Ilang linggo kaming hindi nag-usap. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, bigla kong naamoy yung pamilyar na amoy ng pabango niya. Paglingon ko, may babae sa kabilang kalsada, kamukhang kamukha niya, nakatingin sa akin. Kinabukasan, nalaman kong namatay si Jessa kagabi dahil na aksidente sa daan. Pero kahit tapos na lahat, nararamdaman kong parang may humahawak ulit sa kamay ko. At sa tuwing dumidilim, unti-unti na rin silang bumabalik sa paningin ko.